May I have? Kasi inaral kong mabuti ang mga buhay ninyo. Pero unfortunately, hindi ako yung makakagawa ng solusyon. Yung mga nandyan sa harap ninyo ang makakagawa ng solusyon para lumago ang mga negosyo ninyo. May I start by calling on, sino sa inyo yung gumagawa ng juice? Yung calamansi juice na concentrate? Is it called fresco? Fresca? Fresco. June, come. Let's be close. June, natikman ko. Kasi sinabi ko kanina na hindi naman pwedeng pupunta ako dito na yung produkto nyo, hindi ko natikman. Super sarap. Thank you po. And I think para magkaroon ka ng magandang market for that, malaking-malaki ang maitutulong sa iyo kung yung fresco juice mo ay isa-serve sa Movenpick sa Cebu. So, eto na si Manny O, the king of Philippine wines who has brought, di ba, awards and accolades to the Philippines. So, I tried it. It's excellent. Tell us about it. Magkwento ka tungkol doon sa calamansi concentrate, pero alam ko na meron din bottled calamansi juice. First of all, yung product po namin is a concoction po ng mother-in-law ko na... Ay, kasundo mo, biyanan mo. That's very good. Nung natikman ko yon, that was, nasabi ko sa sarili ko na that's the best calamansi juice na natikman ko. So, napasok sa isipan ko na to go into manufacturing kasi nasa trading ako at that time. And my wife na chemist, nasa Mont Nissin bilang... Mont Nissin na gumagawa ng Lucky Me. Opo, yes. So, naisipan ko pumasok sa manufacturing kasi parang meron kaming credential. Bilang chemist yung wife ko. Ilang bottles na ngayon ang napoproduce ninyo? A little over 2,000 a month, bottles of 500 ml. Wow! And then, doon sa concentrate? Yung concentrate pa lang po yun kasi yung ready to drink namin, nag-launch kami last week of August lang. Kaka-launch pa lang. Opo. Magkano ba? Yung RTD, yung ready to drink? We sell it retail 19 pesos, 330 ml. Oh, okay ba yung presyong yon, Nani? Very good. That's a very good price. Very good, yeah. But I guess ang makakatulong talaga sa'yo would be DTI, di ba? Opo, tinutulungan po kami ng DTI. Paano, baka si Sec mo anong makakasagot, paano ba natulungan ng DTI? Inutos sa'yo, ikaw ang magkwento. Kasi na-experience niya na yung assistance ng DTI and you know we can do more, no? But maybe you can tell us saan ka natulungan, paano ka natulungan? Marami kaming mga natanggap na tulong sa DTI. Una, maalala ko yung exposure namin nung nagtayo yung DTI ng OTOP sa SM, Cagayan de Oro. Oh. Nakilala kami doon ng ibang grocery Kailan stores. nangyari yon? I think that was 3 years ago. 3 years ago? Sa nagsimula yung administrasyon nino? ng kuya nyo. Okay. Wala lang. Huwag naman natin kalimutan, di ba? Tapos? So at that time, wala pa kaming, on process pa yung FDA namin. And then nagka-FDA kami, napasok din sa ibang grocery stores. Yung negosyo center na mga modules, malaking tulong din sa amin, sir. Bongga. So, I think what would help also, di ba, would be the accessibility and the mass distribution. Tama ba ako? Nag-aral ako nung 10-point economic agenda ninyo, pero natuwa talaga ako because ang number 1 doon, it said continuity. Yes. Tama ho ba ako? Tama yun. Continuity in macroeconomic stability. Yes. So lahat ng mga gandang ginagawa noon ay itutuloy natin. At lalo pang pagagandahin. Lalo pang pagagandahin natin. In fact, yung programa po natin sa Go Negosyo at saka sa Negosyo Centers, yung naitulong kay Mr. Rodolfo, actually, hindi naman nagtatapos doon. Kasi may continuing program pa. Like, binanggit po kanina, magkakaroon tayo ng mainstreaming of MSME products na magaganda.
nasa everyday na, hindi lamang sa trade fair, everyday nasa mall na rin sila. Sa ground floor, kung saan maraming taong dumadaan, gagawin nating available at bigyan ng exposure lalo yung produkto nila. Plus, continuing packaging improvement to improve the presentation, lalo pang pagandahin, pabonggahin yung produkto para mas mabenta. So June, mag-thank you ka sa mother-in-law mo. Diba dapat? I-share natin ang credit sa kanya.